Okay, good morning. So magpapaset po sana tayo sa Ford Isabela ng PMS ng ating Ford Ranger XL number 2 para sa 40,000 kilometer check. Kaya lang nag-offer po ang Ford ng home service. Meron po pala sila. And ito yung kanilang mobile service caravan. So napakaganda po ng bago nilang offer na to sa atin. Pero actually nung chinek ko kay Sir Fidel 2 years ago pa pala to na in-offer, kaya lang karamihang times nasa site yung mga equipment, kaya hindi na tsatsambahan dito. And this time natsambahan nila na nandito yung unit, so nag-offer sila ng mobile service. And pag nagpa-mobile service po kayo, wala pong babayaran na extra. Pero ang pag papa-schedule, doon pa rin po sa kasa, tatawag, and then papipiliin po kayo kung home service or dalhin lang sa kasa. So ang only difference ng kasa and mobile service is wala daw washing, walang free washing. Pero okay lang naman po kasi yung convenience naman po na pupunta ka pa sa kasa, tapos mag-aantay ka. So yun yung mga inconveniences na na-eliminate mo in exchange of the free car wash. Okay? So itong service po nila is Ford Ranger XL. Ito po yung kanilang extra diesel, gasoline, vacuum, battery, yung kanilang jack. Tapos ito po lalagyan ng crocodile jack. Tapos may machine sila rito, inverter, saksakan. Tapos meron doon wave inverter. Okay, so Sir Arvin, itong pinaka-kwan niya, anong mostly gamit niya? Mga pang battery? Yes sir, tapos sa compressor sir. Compressor. Yung doon sa yung wave inverter. Siya rin po yan sir, connected po yan sir. Compressor. Parang stand-alone to sir, no? Powered by battery ng sasakyan. Opo sir. Ano to sir? Sariling design ng Ford o nabibili? Sa Ford po sir. Ford, sa okay. design. Shout out po kay Sir Arvin. Siya po ang ating support team ngayon, saka si Sir Fidel. Hello, sir. Good morning sir, sila po ang ating support team. So sa mga nasa Isabela po or nearby areas, kaysa dalhin nyo pa sa Ford Isabela dito sa Santiago City, pwede na pong magpa-schedule sa home service. Hanggang saan sir? Buong Isabela ang coverage nyo? Opo sir. Bali meron din po kami sir, caravan sir for Tuguegarao ganun. Tuguegarao. So ang Santiago area sir, hanggang Kapag saan? home service po sir hanggang dito po sa ano sir, Santiago, Tiague ganun. Santiago, Tiague, okay. So thank you sir. Okay, so ito po yung kanilang. So same din po, basic yung Ranger XL nila. Okay, yun po ang tawag nila, Ford Mobile Service. Okay. So meron na silang toolbox dito, Blue Point, and kompleto na. Okay. So ito naman po yung ating inspect. Actually 61,000 kilometers. So napaabot ng ang tinetest naman natin ngayon Sir Fidel is battery. Yes sir. Battery. Okay. So okay. Ito po si malupit na Mang Nelson. Champion. Tamang-tama Sir Fidel. Pa-check mo wala yung battery kasi parang naglo-lobat daw. Na, mga manong beses ka naglobat eh. 2 times naglobat. Kaya may dala-dala siya laging spare na battery.
Meron po akong isang brinag noon tungkol dito sa XL sa reduced battery life na napansin ko lang po dahil sa dami ng electronics, talagang yung battery niya ang kumbaga nagdo-double work. And may dala rin si Sir Arvin na kanyang higaan, kanyang oil pack, oil drain pack. Okay. So as usual po, check tayo. Ito yung kanyang crocodile jack. And then inspection. Okay. For sign of leak. All good. Okay. Itong brake pads check. Okay. Yung impact wrench ni Sir Arvin. Lucky. Okay. Inspect. Check. Okay. Meron akong isang naging episode, sir, na vlog. Diniscuss ko tong battery life ng Ranger XL. Sir. Kasi nung bago-bago sila, kung hindi ako nagkakamali, yung dalawa, hindi yata umabot ng 1 year. Kasi ang explanation ko, ang napansin ko rito sa XL, sa dami ng electronics niya. So parang talagang nag-work hard yung battery. Yes. Pero Sir Fidel, paano ba yun? Let's say umandar na yung sasakyan, no? Nanggagaling pa rin ba lahat ng power niya Sa battery. sa battery? Hindi naman po, sir. Dapat alternator. Alternator naman na po yun, sir. So, ibig sabihin, yung eto suspect lang. Yung battery kaya na nung unang labas to, kaya hindi siya nagtagal, may production issue sa battery kaya? Hindi ko directly masabi dun, sir, in a technical way. Pero, possible, sir, since galing sa stockyard kasi yung battery na yan, sir. Nag-drain as time goes by kasi, sir, bago ma-release. Baka nag-decline yung battery life niya during stay niya sa stockyard namin nun, sir, upon release. Okay. Pero, nung napalitan niyo, sir, tumagal naman po yung life niya. Yun ang hindi ko na-monitor. Pero under warranty naman siya. Kaya yun din po, napakaganda ng service talaga. Kaya gustong-gusto ko po ang service ng Ford. Na namatayan ng battery sa Quezon City noon. Kinuha pa ng Ford Libis yung buong sasakyan, dinala sa Ford Libis, pinalitan ng battery at zero cost. So ganun po kaganda ang after sales nila para lang makauwi yung sasakyan pauwi ng Isabela. So anyway, ang pinag-uusapan nun is battery. Ganun din. Then pinalitan. Pero tama Mang Nelson niya, after changing, nagtagal na siya. Okay. So yun po yung explanation ni Sir Fidel na galing sa stockyard. So dahil nagawa na yung battery, hindi pa nagagamit, pero naka-stock. So nagde-deteriorate na yung battery. So pwedeng ganun po. Pwedeng ganun ang nangyari. So hindi niya masagot kung production issue yung battery na yun. Okay. So anyway, ito po is Fomoco. So original pa rin niya. Hindi kaya ito yung pinalitan sa Ford Libis? Number 2. I-double check po natin kung ito. So anyway, kwan naman po. Ito yung kanyang plate number. I-check ko sa record ng Ford Libis kung anong sasakyan yung nakuha nila doon. And then matitrace na natin kung gaano ulit. Kasi ito po, itong number 2, nagbibigay na siya ng sign ng deterioration kasi twice na siyang nalobat. So hindi naman naiwan yung susing bukas, hindi naiwan yung aircon. So sige pa, i-double check natin. Okay. So ito po yung binabaklas ni Sir Arvin, Oil filter. access ng oil filter sa fuel. Oil filter po. Oil filter. Yes. Okay.
Yung Ranger nyo sir, ilang years na? Eto sir, mag 3 years na rin po sir 3 years. Opo. Sa battery sir? Never pa naman nagpalit so far sir. So 3 years, kaya niyang tumagal? Yes, sir. Okay. Yes sir, kasi yung Raptor natin na nasa inyo ngayon, for replacement Yes, sir. ng timing belt. po. Opo. Kung yun sir, umabot lang 5 years bago nagpalit ng battery. Sulit na yun sir. Oh yes sir, kaya sabi ko bakit tong Ranger? Kaya ang initial suspect ko, merong factory yung battery. Nagkaroon ng production issue. Kasi normally ganun naman ang nangyayari. Although eto kasi sir, yung mga next gen units natin, meron kasi itong mga 24/7 na module na nag-ooperate. Na kahit patay na yung engine or yung battery natin, kumakain pa rin siya ng Battery? Battery sir. Ah. Gaya nung sa Ford Pass po natin, since may Ford Pass application na po kasi yung mga next gen units natin, 24/7 natatrack natin yung location ng sasakyan kahit nakapatay na yung sasakyan po nun. So isa po yung sa 24/7 modems natin or module na nag-ooperate pa rin kahit patay na yung ano. Pero kahit kami sir, hindi kami nag-subscribe ng Ford Pass. Hindi kami gumagamit. Hindi ko din-download. Nag-ooperate pa rin itong Ford Pass niya. Yes sir, mag-ooperate pa rin po siya. So, ibig sabihin sir, kung in case wag naman sana magkaroon ng stolen, pwede kaming magpatulong kay Ford na i-track kung nasan yung sasakyan? Yes, sir. Okay pala no? So, hindi mo na kailangan maglagay ng individual GPS locator. Okay, so yun po ang isang bago nating learning. Namin, sir. Ayan, so may bago tayong learning kay Sir Fidel ngayon. So, ang sabi lang po ni Sir Fidel is may mga features ito like Ford Pass na 24/7 operational. Kaya 'di ba nag-vlog po ako noon tungkol sa battery life, medyo shorten. So, meron tayong bagong feature na Ito siya sir, ganito po siya. nalaman kay Sir Fidel. So, Ford Pass. Ito po sir, naka-register sa akin yung mobile service vehicle natin. Okay, sir. Dito sir makikita kasi natin yung iba't ibang feature gaya nung lock and unlock niya feature po niya. Then yung oil life po niya. At the same time, pwede po kasi nating matrack yung location din po niya. So yung Yeah. check ko lang sir kung nasan na ulit yun. Ito sir, vehicle location. Location. Yan po, matatrack natin kung nasan siya sir. Ang galing, no? Very accurate po. Nice. Sige, pagadalan dati Ford Pass. Kasi sir, kaya hindi ko tinuloy yung Ford Pass. Trinay ko siya sa Raptor noon, pero for some reason nahihirapan akong paano gamitin. Yung Raptor nyo kasi sir, version 1 po siya. Hindi siya accessible talaga for Ford Pass use. Kaya pala, Mga okay. available natin lang sir na Ford Pass usage po is ito mga 2023 and up na model po Okay. So, yun pala ang explanation nun, sir. Yes, sir. Okay, so gagamit na tayo ngayon ng Ford Pass kasi talagang kahit ano palang gawin ko, hindi papasok yung Raptor Yes, kasi sir, nga opo. 2019. So, 2021 and above. 2023 sir. 2023 and above. Yes, sir. Okay, so marami tayong mga ito pa po ang maganda sa home service. Marami tayong maraming learnings coming from sa service advisor. Ang position na tawag sa inyo sir is service advisor pa rin. Yes, sir. So marami tayo. So lahat ng mga tanong po natin sa Ford, tanungin na natin. Kung may live lang po tayo yung mga nagtatanong sa akin ng tungkol sa Ford, sasamantalahin na natin yung time ni Sir Fidel para mapana. Pero again, yung lagi ko pong sinasabi, very very happy po tayo sa performance ng Ford Ranger XL. So yung mga yung mga nangangamba na sirain ang Ford, sa awa ng Diyos po, mag 2 years na itong 2 and 3 natin. Yung number 1 natin mag 3 years na soon. In 2 months time yata 3 years na yung number 1 na Ranger. So very happy po tayo sa performance. No major issues. Tapos yun po, ang napakaganda, kaya yun ang naging selling point ng Ford talaga is yung 150,000 kilometers for 5 years. So napakalaking bagay po noon, lalo sa isang buyer na gagamitin yung sasakyan for business kasi talagang takbo po ng takbo. So ito po is 61,000 kilometers in 2 years. So talagang makikita nyo po ron, dapat in average 6 years old na sana to pag kukunin natin yung average na 10 years, 10,000 kilometers per year. So yun po yung ating happy. Kaya pag ipagkaloob ng Panginoon, kailangan natin magdagdag ulit ng fleet. So hindi po tayo magdadalawang isip na Ford Ranger ulit. Kaso Sir Fidel, yung
Super Duty. Pinapanood ko ngayon yung Super Duty. Meron ba tayong update doon kung kailan lalabas yun? Sa Pilipinas, sir, wala pa tayong Walang- official announcement from Ford Philippines kung kailan lalapag dito sa atin mismo, sir. Pero may lumabas na ba sa ibang bansa, sir? Wala pa rin. Wala pa rin kami Okay. update, sir, so far. So, ibig sabihin, sir, itong Ford XL, yan pa rin ang tuloy-tuloy na production. Yes, sir. Okay. Okay. So, wala pa pong stoppage ang Ford Ranger XL. Kasi parang may narinig ako noon na parang kapag lumabas yun, parang itong XL ang magkukanyata. Mag-i-stop production. Mag-i-stop kasi pupunta na doon. So, Wala pa namang Wala pa. official announcement, sir. wala pa. Okay. So, anyway, again, sabi ko nga po, pag magdadagdag tayo ulit, for sure, Ford Ranger XL po ulit. Tapos, yung na-feature ko po ulit, talagang napakalayo po kasi ng features ng... ito po, sorry, hindi ako nagkukumpara, pero yung other competitors niya, yung base model, ang laki ng difference nila in terms of dito sa infotainment, sa loob, ng comfort. So parang ang tanong ko noon, sa base model, kaya namang gawin ng Ford, bakit hindi kayang gawin ng Japanese na ibigay yung mga features na to? Katulad ng mga ganyan po, yung mga mas maganda pa po ang infotainment dito sa Raptor. Tapos yung kanyang mga seats, very comfortable, lahat all power na. Yung ibang competitor, manual pa rin yung window. So, parang yun po yung question. Parang iniisip ko kung nagkaroon ba talaga tayo ng parang, alam niyo yung idea na yung parang branding na kasi doon na tayo nasanay and yun yung maraming gumagamit. So, kumbaga, tested na. Pero, meron din po akong i-share sa inyo ngayon na since kaibigan po natin yung isang auto supply, nabanggit niya na yung karamihan na alam natin na pinakamatibay na pick up, actually sila po ang mas maraming bumibili ng pyesa sa auto supply. And tinanong ko, hindi kaya dahil sila ang pinakamarami sa market, kaya natural lang na sila ang pinakamaraming bibili ng pyesa. Sabi niya hindi, kasi bago yung sasakyan, tapos nagpapalit na ng pang-ilalim. So, yun po. Yun lang yung mga additional na information na nakukuha natin sa field. And again, ito po yung ating mismong tawag dito. Ito ang ating mismong mga internal information, sabihin ko na lang. Kasi meron pa tayo mismong sarili na data to support sa performance nitong Ford Ranger XL. Okay. So meron pala akong ipapasuyo. Patapapang ko na lang mamaya. Windshield Okay lang? washer, sir. Sir? Sige po, sir. Meron tayong windshield washer. Marami kasi tayong mga piyesa ngayon sa consumables galing na ng Lazada. Napakalaking mura. So yun din po, meron pa pala kayong option na let's say si Ford magsasabi siya, maglalagay siya ng additional na brake fluid. So ang brake fluid niya is 900 plus. So meron po kayong option na kung hindi naman ganun ka-critical pa, sabihin na lang natin na tayo na lang magta-top up. Kasi ang isang 900 ml sa auto supply is only lang po 190 to 200 pesos. So kung ikukumpara nyo po yun sa 900 plus sa kasa, malaki rin pong savings yun. So pwede naman po, i-respect po nila yan. Hindi nila kayo pipilitin na dapat yung brake fluid manggaling sa kasa. Hindi po. Okay? Ganito po, windshield washer, magpapatop up sila. Pag meron po kayong bilihan na mas mura, sa mas mura na po kayo bumili. Para mas makatipid tayo ng konti sa ating maintenance. Okay?
Sir, ito yung kanyang cabin. Sobrang Tingnan niyo po yung kanyang cabin filter. Tapos Sir Fidel, meron akong filters. Pwedeng yung sa akin na. engine air filter, sir. Engine saka cabin. Pwede naman, sir. Sige, pakita ko sa kunin ko lang po. Sige po. Okay.